Amen. Praise God. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, sa araw na ito na binigay mo sa amin upang aralin po ang inyong salita. Thank you, Lord. In Jesus' name, be with us, be with me as I share the word tonight. In Jesus' name, Amen. Ayan. Ang ating pag-aaralan po natin, ang ating pag-aaralan po natin. Pag-aaralan po natin ngayong gabi ay ang buhay ni Stephen. Ayan. So let's just say that it is called seeing Jesus in the midst of trials. So ang main verse po natin ay Acts 7:55. Okay. So minsan life gets hard, 'di ba? Hindi lang minsan. Most times, lalo na pag 'di ba Sondra, multitasking ever. Tapos hindi mo maintindihan kung parang ang gulo ng paligid. Tapos may tantrums dito, may tantrums doon, may maraming pinagdadaanan ng tao sa paligid mo, 'di ba? Pero minsan, 'di ba, true, 'di ba? Minsan, most times life gets hard, pero ang tanong natin, nasaan si Lord? Lord, nasaan ka? Dito ka ba? Tao po, Lord. Pero si Stephen, habang binabato na siya, eto yon, habang binabato na siya, mas lalo niyang nakita si Jesus. Sana all. Diba? Today, how to see Jesus clearly even in our hardest moments. Ayan. So, background muna tayo ng buhay ni Stephen. So, sa Acts 6 verse 5, sabi doon, and the saying pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith and full of the Holy Ghost. Ano ibig sabihin nun? What does that verse say about him? So, meron siyang, he walked his talk. So kung ano yung sinasabi niya, ginagawa niya. Sana all. At punong-puno din siya ng Holy Spirit. Pero baguhin natin yun. Naalala ko si Pastora Jane, sabi niya, pwede all. Kaya sasabihin natin yun. Pwede Ay, all. very Oo. off. Pwede all. A man full of faith and of the Holy Spirit, pwede all. Ayan, he's talking about you and he's talking about me. Yay! Habang buhay may pag-asa. Ayan, di ba? So chapter 6 verse 8 says, and Stephen full of faith and power. So power of the Holy Spirit yon. Did great wonders and miracles among the people. Ulit, Stephen full of faith and power did great wonders and miracles among the people. So ano yung pinaka dapat na aralin natin doon? Tandaan natin na hindi apostle si Stephen, but he was full of faith and the Holy Spirit. So, ibig sabihin, kahit na wala kang title, wala kang position, nandun ka lang sa isang location, ayan, dahil kailangan rhyming, ayan, di ba? He was full of faith and the Holy Spirit. So, God uses ordinary people with extraordinary surrender to Him. Ayan. So, I believe I'm an ordinary person and I believe I can extraordinarily surrender. Lord, help me, di ba? So let us all believe that we can extraordinarily surrender our situations, our moments to God na kailangan talagang, di ba may minsan merong mga, Lord, hindi ko kaya, pero ikaw kaya mo. Kaya pag nagugulat ka na lang, ay, ganun yung reaction mo. Wow, praise God. That's not me. That's the Lord. Kaya, pwede all, di ba? So, ano yung ating main thing na dapat natin maalala dito sa buhay ni Stephen. Kasi ang sarap, di ba? Ito yung part na pag-aaralan natin ng buhay ng iba. Iko-good Samarites natin si Stephen. So, ito na lang yung magandang chismis, magandang balita. 'Di ba? Ay hindi, hindi pala 'to tsismis, totoo pala 'to. Kaya pwede all. Ayan, what is the main moment sa Acts 7 verse 55? But he, Stephen, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. So nagkaroon siya ng clear vision. So habang binabato siya, so pino-persecute kasi siya eh. Assignment nyo na lang yan ha. Tingnan nyo na lang kung ano yung ibang story about Stephen sa Word of God. Kasi I'm only given a few minutes. Ayan. So,
He was full of the Holy Spirit and he was given clear vision. So, puno ka ng Spirit, kung puno ka ng Spirit, iba ang perspective mo. Hindi ka controlled ng takot, kundi controlled ka ng faith. What is faith? Believing and speaking the word of God. So, he did not look around, he looked up. Sabi nga, mata langit. Mata sa langit. Siyempre, ang paa niya ay nasa lupa. 'Di ba? Pero ang ano do'n, mata sa langit. Napaka-basic no'n. Pero sometimes, 'di ba, ang hirap gawin, pero pwede all. He looked up and not around. 'Di ba? Hindi niya tumingin sa kapitbahay niya na daming reklamo. Ay, nga pala, hindi ko lang 'to sinasabi sa inyo. Parang unang sinisermon ako dito yung sarili ko. Kasi nakikita ko yung sarili ko, yung parang, "Hoy, Vanessa, ganito, Vanessas." Kasi dalawa yung account Vanessas. O, di ba? Inaano ko lang, shine-share ko lang na this is also a reminder for me. Hi, Sister Faye. Ayan. Ayan. Sinasabi ko rin na I need this. I need this word. Probably it's probably why this was assigned to me tonight. Ayun. Na hindi alam ni Pastor O kung bakit. Siyempre, di ba? Pero, ayan. Stephen looked up and not around. Hindi niya tingnan yung kapitbahay niya na reklamo sa mga dahon na tumutulog na nahuhulog din sa bakuran niya. Na galit siya. Hindi. Hindi rin siya hindi rin siya nagalit na ano pa ba, hindi rin siya nagalit na yung mga, alam ba yung nagsiga ng ano, yung nagsiga na kapitbahay tapos kakasampay lang, hindi rin siya nagalit. Hindi siya gano'n. Malit na bagay sa kanya. Ang nakita niya si Jesus, 'di ba? Kahit binabato na siya ng ano, mga kung ano-ano sinasabi sa kanya na mga negative or hindi lang negative eh. He was physically being hurt na binabato siya. 'Di ba iba noon kung ano lang maibato. Sa K-drama mga itlog eh, 'di ba? Pero dun sa mga kamatis, mga itlog, pero dito talagang he was physically being hurt to death, right? Yung ganun. So he looked to Jesus, the author and finisher of his faith. So of our faith. So another thing is he saw Jesus standing. Yon, he saw Jesus standing. Usually, Jesus is seated, 'di ba? Nakikita natin, 'di ba? Jesus is seated on the throne. He is the King of Kings and Lord of Lords. Sabi natin, I believe this is one time na Jesus does not take persecution of his own sitting down. Jesus stood up in this he saw Jesus standing, meaning Jesus honors those who stand for him. And I believe naramdaman ni Stephen na Jesus is standing with him. So I believe pwede all that Jesus is standing with us too. Kapag merong negative na mga tao na binabato ka ng mga stuff na hindi naman deserve, 'di ba sa mga kabataan yun, hindi naman deserve. Sabi niya, deserve. Hindi mo deserve yon, sabi ni Jesus. Because you are covered by my blood. Ayan. So, Jesus did not take it sitting down. He stood up with Stephen during that time. So, I believe kung meron din tayo pinagdadaanan, Jesus is standing with us. Come on! Di ba? Yeah! Ayun. Tapos regarding Stephen's response, ano pa, what about? Diba? Acts 7:59 to 60 says, and they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. Oh my goodness. Parang Lord, they don't know what they're doing. Parang Lord, wala sa sarili nila. Yung mga binabato nila sa akin, hindi tama yan, di ba? So, what is the reflection of this verse? What is my reflection regarding this verse? Habang sinasaktan siya, he prayed, no? Nakita naman natin. Nanalangin siya. Probably in his heart, probably in a loud voice. Sabi dito, di ba? He said it and he cried with a loud voice. And habang ina-attack siya, he forgave. Ayan, nagpatawad siya. Sabi niya, Lord, I love my brethren. Sabi niya, they don't know what they are doing. Diba? Forgive them. Receive my spirit. Ayan ang sabi niya.
habang ina-attack siya, nagpatawad siya. And you know what? This is not a normal reaction kasi 'di ba pag mga bata nagbabaril-barilan, 'di ba nagbabaril-barilan, anong gagawin mo? 'Di ba babarilin mo rin ulit, 'di ba? Hindi ka naman yun talaga yun, eh. Kunyari mababaril ka pero ang babarilin mo ulit, 'di ba? Galing, "Whoosh, whoosh," yung mga ganyan. So, it's not normal, it's not the flesh, the reaction of the flesh. But we can be like Stephen na if hindi naman sa to the death, no? No, I believe the Lord wants us to have a protected and strong and long life. Pero ang ibig ko sabihin, when difficulties come, we know how to forgive and we will know how to pray. Kinakausap ko din yung sarili ko, ha. Pag merong mga ganito, take note because I need this first, then sharing it with you. Ganyan. Hindi siya normal reaction. Pero pag na na nakuha natin yung, alam mo yun, nababad mo yung sarili mo sa salita ng Diyos, and you know, it's not religious, but just a spiritual thing na you have a conscious effort, na conscious knowing that of the presence of God in your life. Hindi naman kailangan na parang super luhod ka na that you know the God is in you and with you and through you and working through you. Di ba sabi sa Genesis, and the Spirit of God is hovering over the face of the deep. So, this, it's the same Holy Spirit. It's the same Holy Spirit that is hovering over us, and you know, He chose to dwell in us. Kaya ang sarap ng feeling. So, what does the Bible say? What else does the Bible say about these things? Sa Matthew 5:54, 5 verse 44, sabi niya, "But I say to you, love your enemies, bless them that curse you." It's nakasulat, my gosh. It's so hard to do. 'Di ba, naki-Chris Aquino talaga ako, pero 'di ba? How can I love my enemies? They said these things about me, eh. 'Di ba? Pero totoo 'yun, nakasulat talaga. Hikayin mo lang, pero talaga pag good vibes mo, the joy of the Lord is our strength. And I believe kaya natin 'yan. Tsaka there's more to life than makonsumi. So pipiliin mo ba makonsumi, dadagdag lang 'yan sayang naman yung collagen na tinake ko. 'Di ba, kung makokonsumi lang tayo, 'di ba? At dami pa namang commercial ng collagen, nakabili na ba kayo? Hello. O ma-settle na muna tayo sa paa ng manok kasi tipid. Char. Ayan. Pero kidding aside, ang sabi, love your enemies, it is a command. Wala naman sinabing, please love your enemies, parang awa nyo na. Hindi, sabi ni Jesus, "But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you." Kasi sabi pala natin, God bless you. Kaya pala ganon. Kaya pala sinasabi mong God bless you. Ayoko nga siya i-bless. Kining sinabi niya tungkol sa akin, no deal, no. Okay ka lang. Ayoko nga, no. Pero sabi pala, kaya pala sabing God bless you. So alam na natin yun. Kaya para mo sabihin sa kinainisan mo, God bless you. Kasi yun yung revelation. Pero hindi mo na sabihin yung detalye. Sabihin lang natin, okay, God bless you. So alam mo na yun, di ba? Alam na this. Ayun. Tapos, Luke 23 verse 34, sabi doon, Then said Jesus, "Father, forgive them, for they know not what they do." So, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nawawala sila sa kanilang sarili. Papatulan mo ba yun, nawawala sa sarili? Bakit pa, di ba? Sayang ang collagen, sayang ang revelation, sayang ang ganda mo kung kukonsumihin mo lang, di ba? Ay, ang gaganda pa naman ng mga kapatid ko dito. Di ba? Faye, Jonah, and Sandra, amen po ba? So, yung mga wala din dito, magaganda rin kayo. Kaso hindi ko kayo nakikita sa harap ko. Yan. Okay. Colossians 3 verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Kasi yung mga things, heavenly things, yun yung mga bagay na hindi nagbabago. Kasi pabago-bago yung mga tao sa paligid, mga ugali, mga moods, diba? So, mga moody DSS, yan yung mga artista yun ng noong 90s. Pero anyway, set our mind on things above.
tagalangit tayo, hindi man tayo dapat na kukonsumi sa gano'n. So, nakasulat, set your affection on things above. Please, hindi siya nakiusap dito, please lang ha, set your affection on things above. Kung maalala mo lang, hindi. Ang sabi niya, set your affection on things above. It's a grammar lesson, di ba, Sonda? Nakakatuwa na yun yung ano, meron kang, actually, it's a command eh, set your affection on things above. If you're a good soldier, di ba? At saka parang nag-instructions ka sa exam, na may instruction sa exam, set your affection on things above. Yung sabihin, yung words mo will follow also. So, choose to be happy. Choose joy, choose peace. Tsaka napaka-importante, to choose the people that are around you. Choose your circle. Kasi your circle will determine yung being around people who are encouraging. Yun ang nakakatuwa. Hindi kaya meron nga tayong Bible study, di ba? So we can speak life to each other. So I speak life to you, di ba? Pwede all. Ayan. Tsaka ito pa, you may not control your situation in some areas, but you can choose where you look. So we choose to look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ang sabi, may kasabihan sa Tagalog, kung saan ka tumitingin, dun ka nadadala. So, piliin mong tumingin sa Word of God, piliin mo. Ay, sabi sa, yung meron ko favorite, isa sa mga favorite kong kanta yun, no? I look up, I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Diba? I lift up my eyes to the hills. Hanapin nyo nga yun kay Juanita Bainam. Ang ganda talaga, nakaka-good vibes talaga. Juanita Bainam, Psalm 112 yan. 112. So, ang tanong, ayan, malapit na ang tanong. Ito na yung tanong ko. To open your heart. Sa mga pinagdadaanan mo ngayon, saan ka mas nakatingin? Sa problema o kay Lord? And ano ang isang bagay na gusto mong isurrender sa Kanya tonight? Ayan. So sa pinagdadaanan mo ngayon, saan ka mas nakatingin? Sa problema mo o kay Lord? O ano ang mga bagay na gusto mong isurrender sa Kanya tonight? Ayan. Kaya let's pray. Lord, salamat po sa aming buhay at sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang pag-aralan yung salita mo. Thank you, Lord, sa mga paalaala na ikaw ang dapat namin tingnan, hindi yung mga pangit sa paligid namin, mga pangit na nangyayari. And thank you, Lord, na merong mga pinapadala kang mga tao sa amin para mag-encourage sa amin na makita namin ang ganda ng buhay in spite of the problems that seemingly drown us or drown out the light in our life. But you, Lord, you are the light that shines up in the darkness. And thank you, Lord, na we are like the moon that reflects your light, Lord. Kahit na napakadilim, you are our source, and your blood covers us. No weapon formed against us shall prosper, and angels are charged over us. Thank you, Lord, for pastors after your own heart who lead us with knowledge and understanding. Thank you, Lord, that angels are charged over them as they travel from where they are to their home. And thank you, Father, makahabol din sila tonight. And thank you, Lord, sa mga hindi namin kasama. Thank you, Lord, that you perfect that which concerns all of us. And all bills paid and all needs met. In Jesus' name, Amen. Ayan. Ano ko ha? Paano ba yun? Yung question, ilalagay